Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito rin ako sa Bike Imus Cavite. So for this video naman po, meron tayong iba-bike check na second hand na ito ay gravel bike na naka MTB na handlebar. Kita natin na naka MTB handlebar. So second hand ito, pero kung titingnan natin, fresh na fresh pa. Mukha itong brand new. So ang alam ko, binebenta to ng nasa 30,000 at binuwag ko to at magana naman no, mamaya ilalagay ko na lang sa part ng last part na video nito yung eksaktong timbang. Pero nung binuwag ko yan, ano pala, magaan yung gravel bike na naka MTB handlebar. So itong classic setup nito, bagay ito sa mga gusto mag gravel bike pero ayaw nila mag drop bar. Yan, mas ano kasi ito mas relax yung position nito kaysa doon sa naka drop bar. Yan, so ito yung iba-bike check natin for today. Yan, so yan, kung titignan natin ulit yan, fresh na fresh pa, no? Mukhang brand new pero ito ay ano daw, used to, slightly used second hand. Yan, worth 30,000 daw ang price nito, sabi ni Jello, no, yung mekaniko namin dito. Yan, sa customer, ano to sa dati niyang customer. Yan, so mag-start tayo dito sa frame set ng gravel, no? Yan, Moso. Yan, Moso Capra Advanced Gravel Road Bike pala tawag ng Moso dito, no? Yan, 700C, pero ito ay aluminum, no? Yan, kita natin yung pagkaroon ng welding. Yan, pero pag malayo kasi mukhang carbon dahil smooth weld. Yan, nakikita lang yung welding kapag in-lows up. Yan, pero smooth pa rin naman yan. Siyempre 700C to, sinukat ko yung top tube at saka yung seat tube nito, parehas na 52 cm. Yan, 52 cm, 52 cm. Then pagka sa itsura ng head tube nito, mukhang tapered, no? Yan, tapered yung head tube. Tapos yung pagka full internal nito, old school, no? Yan, full internal cable routing na old school. Yung bottom bracket shell na to, mukhang press fit. Wala kasi si Jello dito, no? Absent. Pero by the looks of it, mukhang mukhang press fit. Pero sa mga merong ganitong frame, paki-comment na lang kung anong klaseng bottom bracket shell ito, no? Yan, then yun, ito, tingnan yung seat tube nito, no? Tingin ko pang 31.6 mm diameter na seat post. Yan, ano to, true axle, no? Yan, true axle yung drop out. Then disc brake caliper mount naman yan ay tingnan natin yung caliper mount. Flat mount pala to, no? Flat mount, tapos meron itong adapter. Tingin ko kasi naka 160mm yung rotor ito. Check natin yan mamaya sa final part ng video. Then tingnan natin yung rigid fork na gravel. Yan, nakalagay dyan, full carbon. So itong fork carbon fiber, then yung frame aluminum 7005. Yan. Then yan, tingnan natin yung cockpit, no? Ang lapad nito 720, na ang brand nito ay PRO. Yan, Pro LT na aluminum 6061 pagka alam mo, no? Low rise sweep. Yan, low rise sweep na MTB handlebar na 31.8mm diameter. And then unbranded yung tingin ko unbranded tong grips, no, na pang MTB. Then yung stem na to, Easton Vice. Tingin ko aluminum to. Ayan, aluminum na 100mm haba. Yung angle nito may pagka 7 degree ang angle. Wala kasi nakalagay dito kung ilang angle nito, no. Then yung headset nito, yan, Sagmit Evo 2. Sagmit Evo 2 na seat bearings. Then dun sa seat club naman ito, Moso rin. Yan, na Allen type, aluminum. Then yung seat post nito, Uno Advanced Project, aluminum 6061 to. Hindi ko maano yung haba nito, pero sa haba ng seat tube nito, malamang mga 350 lang yan, eh. Yan, setback na dual ball clamping system. Then next naman sa saddle, yan, kita natin na use talaga kasi ito pala, no? Medyo nag-fade na yung brand ng Pro. Vulture ang model, Pro Vulture na saddle, no? Walang butas sa gitna, pero ito may pagkamalalim itong part na to. Yan, hawakan natin, malambot yung foam, pero hindi gaano nagpe-flex. Then steel railings to, no? Then sa drivetrain naman,
Naka ano to, no? Tingnan ko ano bang. Ayan, naka 2x11 speed. Yung shifters nito, yan, yung front shifter Shimano Chagra na flat bar shifter na pang folding. Yan. Para maging compatible dun sa front derailleur na pang road bike na FD, no. Then yung rear shifter nito Shimano Diore XT, pagka by the looks of it, no. Yan, Shimano Diore XT to na 11 speed. Ito nga, ito pala 11 speed. Yan, 11 speed, ito pala yung label, no. Shimano Diore XT 11 speed. Then yung crankset naman ito Shimano na aftermarket. Tinignan ko yung crank arm nito ay Shimano RS 510. Yan. Shimano RS 510 na 170mm ang crank arm na Halotech. Then syempre pang Halotech din yung bottom bracket. 170mm ang crank arm na yan, yung chain ring size nito 50-30-40 compact. Then yung FD nito Shimano 105. Shimano 105 na FD pang road bike. Yan, naka-clamp version. Then tingnan natin yan, bottom pull or bottom swing. Yung pedal naman ito, mukhang brand itong pedal na to kung hindi pa nagagamit. Shimano RS 500 na RD clipless pedals. Yung chain naman ito Shimano HG601 11 speed. Then itong cassette sprocket, yan Shimano Diore XT M8000 11 speed. Yan 1140 yan 42 ba to 40? Yan 1142 11 speed. Then ito Diore XT to, pero ano to rin, ano dito, M8000. Yan Shimano Diore XT M8000 na 11 speed. Yan, so ito nga sa drivetrain setup nitong Mosso na Capra na gravel bike. Sa wheelset naman, ito yung ang kabuuan ng rim set nito, yan Shimano, ano pala, Sagmit. Yan, Sagmit Adventurer. Yan, meron yan paninda sa shop. Yan, unahin muna natin yung gulong. Yan, Panaracer Gravel King SS 700 by 38C na tubeless ready and foldable. Yan, balik tayo dito sa Sagmit Adventurer na rim set, no. Ang lalim nito, yan, ang lalim niyan 38mm. Rims made by Wayman daw, yan ang sabi, no. Then yung spokes nito, yan Sapim. Yan, Sapim spokes and nipples. Then ito yung hubs nito na Sagmit Adventurer. Yan, napatulogin natin ito kung ano yung tulog nito, no. Yan yung tulog ng Sagmit Adventurer na hubs, road bike hubs kapag naka-freewheel, no. Yan, okay na. Yan, salamat kay Idol Noah sa yung reliever ngayon, no. Then lasa lang sa brake set. Yan, Shimano Diore XT na hydraulic brakes and mukhang dual piston, no. Tignan ko anong model ito. Yan, M8000 din pala to. Yan, Shimano Diore XT M8000. Then finally sa rotors, no. Shimano ano to pagka tingin ko Shimano RT86 to, Shimano Diore XT din to 160mm ang diameter. Yan, harap tsaka likuran, parehas na floating and ball-type disc brake rotors. Then ilalagay ko sa screen yung timbang nito, yung weight nito, yung eksaktong timbang nitong Mosso Capra na gravel bike na naka-MTB handlebar. Yan, so ito nga, yan yung kabuuan nitong gravel bike na naka-MTB handlebar. So mga gustong interesado pala na bumili nito, no. Maglalagay na lang ako ng link link na Facebook link ni Angelito Pintang na mekaniko dito sa Bike News Cavite. So hanggang dito na lang, sa maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget to subscribe yung aking YouTube channel, pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Hanggang sa maraming salamat sa inyo and rising po sa inyo.